reaksyon lang po ng palasyo sa ginawang paghahambing po ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng himagsikan at sa paggamit ng aliases po sa OBP Confidential Fund receipts. Ito po ay naging maliwanag naman at nakita ng karamihan ng mga ating mga kababayan kung paano ba nagtanong ang ating butihing Senador Robin Hood Padilla. At ginamit niya ang mga pseudonym na ginamit ng ating mga bayani upang ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi agad malaman dahil sa kanilang mga ginagawang mga pagsulat upang ipagtanggol ang ating mga kababayan nung tayo ay nasasakop ng mga dayuhan. Inihambing niya ito sa mga aliases na nagamit sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President. Ikinumpara niya ang ating mga bayani sa tulad nila Mary Grace Piatos, Andy Lim, Pagong, Pusa at Belat. At masasabi natin ang facts kung paano ba nagkaiba. Hindi tayo huhusga at hayaan natin ang mga kababayan natin at ang mga senador ang siyang humusga rito. Pero para bigyang kaalaman ang ating mga kabataan at ang ating mga kababayan. Unang-una, makikita po natin ano ba yung pagkakaiba ng mga bayani noon sa mga pangalan ng mga di umanong aliases dito sa mga resibo. Pero hindi naman nangangahulugan na issue, sabi nga ng prosecution ay non-issue daw ang mga aliases. Pero doon pa rin naman tumutungo ang katanungan. Siguro ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong na mga informant, informer, sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos ng walang bayad. At ang mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong naipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad. Ma'am, follow up. May mensahe po ba ang palasyo kay Senator Padilla kaugnay ng kanyang paghahambing sa mga bayani at kasalukuyang issue sa confidential funds? Karapatan po niya. Kung ano po ang nasa loobin ni Senator Robin Padilla, hindi po ito panghihimasukan ng administrasyon, hindi po ito panghihimasukan ng palasyo. Karapatan po niya kung ano ang nais niyang ipahiwatig, pero kinakailangan din po nating maipakita kung ano ba ang katotohanan para hindi din po maligaw ang ating mga kabataan, kung ano ba ang talaga naging papel ng ating mga bayani noon. Gumagamit man ng pseudonym, pero hindi para itago ang bayad. Sunod na tanong, Let Narciso, DZRH. On related matter lang, Yusek. Dahil sa budget hearing po sa Kamara, nabanggit ng COA na plano nilang amyendahan ang existing rules sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Kaugnay nga, kasunod nga ng mga isyong lumutang sa impeachment, ano po ang masasabi ng Malacanang dito bilang ang Office of the President ay tumatanggap ng CIF under the national budget? Ang power of the purse ay nasa kamay po ng Kongreso. At kung ano man ang hinihinging budget ng ehekutibo, ito naman po ay maipapakita natin at may justification para dito. Kung ano po ang magiging desisyon ng Kongreso para sa budget, ay ito po naman ay kanilang mandato. How about po dun sa plano ng COA na amyendahan yung existing rules? Ilan po dun sa tinukoy ng COA, halimbawa, areas sa existing rules na kailangan i-revisit yung acknowledgement receipts dahil dun sa mga identities at paggamit ng aliases? Actually po, kung mapapansin nyo at mababasa nyo mismo yung Joint Memorandum Circular 2015-01, ito naman po ay malinaw. Kung kayo naman po ay susunod sa polisiya at sa rules at wala naman kayong balak na manloko
para sa pondo at ito naman lahat ay gagamitin nyo para sa ika-aangat at para sa interes ng bayan at ng taong bayan, hindi naman problema yung rules. Nasa tao yan. Pero dahil sa mga tao na may mga balak na gamitin ang kanilang katalinuhan, ang kanilang knowledge or skills, na mapaikot ang rules, doon nagkakaroon ng problema. Kaya, kinakailangan pang amyandahan para hindi na makalusot ang mga panloloko. So, doon naman nagkakaproblema. Dahil kung wala naman talagang balak manloko, kahit simpleng batas, o kahit nga walang rules, minsan, kapag ikaw ay honest, hindi nagkakaroon ng problema. Dahil isisiwalat mong lahat ang mga nagastos mo, ang mga nagawa mo, nang walang takot. Okay, follow-up question mula kay Maricel Alili, TV5. Good afternoon, Yusek. Quick follow-up lang po dun kay Senator Robin Padilla's statement. Katanggap-tanggap po ba sa Malacanang na inihambing yung mga former hero, yung mga national heroes natin doon sa mga gumagamit ng alias ngayon? Isn't this insulting to our heroes? Unang-una, ayaw po nating maghusga. Ayaw nating maging judgmental sa ginawa ni Senator Robin Padilla. Pero iba po kasi ang nakikita ng PCO, ng palasyo, para ihambing yung mga informant ngayon na nagtatrabaho para sa bayad, kung ikukumpara mo sa mga bayani na nagbubuwis ng buhay at pawis, talino, para lang ipaglaban ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan nung panahon na ang Pilipinas ay nasasakop ng dayuhan. So medyo magkaiba po ang sitwasyon noon kesa itong mga sinasabi nating di umanon tumanggap ng milyong-milyong pondo para sa information at para sa mga rewards.